Hinabol at sinakmal ng aso ang isang babaeng 8 taong gulang sa Mangaldan, Pangasinan. Sa Misamis Occidental, pinasabugan ng convoy ni Misamis Occidental Governor Henry Ominal. May unang balita live ang host ng GMA Regional TV Early Edition na si Caitlin Revilla. Caitlin. Maayong aga, Susan. 2 sasakyan ng pulis ang napinsala matapos pasabugan ng improvised explosive device ang convoy ni Misamis Occidental Governor Henry Ominal. Pasado alas 11 linggo ng gabi nang may sumabog sa security convoy ni Misamis Occidental Governor Henry Ominal sa Poblasyon 2 sa bayan ng Claring, Misamis Occidental. Napinsala ang 2 sasakyan ng pulis. Wala namang nasaktan sa insidente. Sa investigasyon ng pulisya, isang improvised explosive device ang ginamit sa pagpapasabog. Ayon sa gobernador, pauwi na siya sa kanyang bahay sa Ozamis City nang mangyari ang insidente. I am safe and I am now here at home. Ang atong mga kapulisan na akaron na-alerto o nag-ariglar sa maong krimen. Sugatan ang 8 taong gulang na batang babae matapos kagatin ng asong gala sa barangay Malabago, Mangaldan, Pangasinan. Kwento ni Angel, hindi niya tunay na pangalan. Hinabol siya ng aso habang naglalakad hanggang sinakmal ang kanyang kamay. Tinatawag ko po yung kuya ko, tsaka tatawagin ko po para po kumain. Tsaka nung nasabat ko po yung aso, bigla niya pong yung kamay ko. Ginuyod-guyod ko po yung kamay ko hanggat sa tumakbo yung aso. Yung aso tumalon, kinuha yung kamay niya. Ginaganyan yung bata talagang gigil yung aso. Binakunahan na ng anti-rabies si Angel maging ang kanyang pamilya. Inikot-ikot po namin nung gabing po yung aso po, pero wala pong may alam po kung kanino. Katapos kinagat po, dinala namin po agad sa ospital po. Ayon sa Municipal Agriculture Office, namatay ang asong kumagat sa biktima. Isinailalim ito sa pagsusuri at lumabas na positibo sa rabies ang aso. Napaka-importante po na madala agad yung pasyente po na nakagat sa pinakamalapit na Animal Bite and Treatment Center kasi malaki po yung tsansa na mahawaan po sila ng rabies. Nagsagawa na ng malawakang anti-rabies vaccination sa mahigit 300 na alagang aso at pusa sa barangay. Pinaigting ang disinfection sa isang pribadong paaralan sa Lapu-Lapu City, Cebu matapos makitaan ng ilang mag-aaral ng sintomas ng hand, foot, and mouth disease. Ayon sa chairman ng Barangay Paho na si Lindel Bulyos, precautionary measures ito matapos nilang matanggap ang impormasyon na may mga estudyante sa kindergarten na kinakitaan ng sintomas gaya ng lagnat, pangangati ng bibig at balat. Sabi ng City Health Officer na si Dr. Agnes Cecil Realisa, gumagaling na ang mga mag-aaral. Ang hand, foot, and mouth disease o HFMD ay isang viral infection na kumakalat sa pamamagitan ng oral at nasal droplets. May possibility nga mga maestra basig may career ani. So para dili maabot sa akong barangay, ako lang i-make sure dito sa eskwelahan nga mag-disinfect ni sa eskwelahan. As much as possible, pwede nila mabalik ang kanang mag-wear sila og mask. Doon i-activate po nila ilang washing area for the hand washing. Dayon ang ila pong room if mas maayod nga kanang maayong ventilation. Susan, dito sa Iloilo, pinapaigting naman ang pagmomonitor sa mga mag-aaral na nagkakasakit dahil sa pabago-bagong panahon. Yan ang latest mula dito sa Iloilo City. Samantala sa mga kapuso natin sa Western Visayas, abangan ang GMA Regional TV Early Edition mamaya pagkatapos ng unang hirit. Susan? Maraming salamat, Caitlin Revilla. Mauna ka sa mga balita, bisitahin at mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, samahan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.